Binata! Ngayon ang iyong kasal sa... Panganay ng pamilya, G. Ako nagbakas. Binata! Binata! Hindi ako magpapakasal sa tipong yan. Pinakasal ka! Tara! Bilisan, hulihin ang aming binata. Huwag ninyong hayaang tumakas. Manager Wong, ang aming binata ay nagsala ng lihim na simula pa noong bata. Hindi namin kaya. Walang visa! Bilisan ninyong hulihin! Paalam na, Jidak Xiao. Ito kami sa akin. Wala kang karapatang gawing iyon. Ang binata ng pamilya Wen ay talagang balong pinapahalagahan. Kung hindi dahil ginagamit ng lolo samping ang alahas ng iyong may bahay bilang kanta, hindi ka magsasama ng buhay sa kanya. Okay ba tubig na? Sekedar Masya. Hindi ko sila kapunta tayo upang ilisig ng sal. Well, kid, narinig ko na tumakas ang iyong pakay. Naman, ang iyong ama ay palaging nagsasabi na ikaw ay mas bumaba kaysa Jilly. Kaya ang iyong pangalan ay hindi maganda. Well, kahang babae ang magkasama ng buhay sa'yo. Ay, normal na. Napayo ko sa iyo na maghanap ng simpleng babae na iyong pakasalan. Dahil sa nakaraang taon, ang lahat ng mga kilalang dalaga sa Jiangsheng ay umiikot sa akin. Gusto tayo. Siguro kayo. Iyon na. Sa bunso na kapatid. Tama ba? Mas mabuti pang alagaan ninyo ang inyong sarili. Bakit ka din? Ay hindi kayo ang bahala. Itingan natin. Ang binata ng pamilya Wen ay siguradong makipag-ugnayan sa pangalawang kapatid. Inaago ang iyong karangalan. Noong nagpadala ng regalo sa bahay Wen, akala ko ay mabait siya. Ngunit hindi natin kilala ang ugin ng sa tao. Wentang! Sa magkakaipaman. Ano pa ang iyong galing? Ang pinakamahirap na lugar ay ang pinakasigurado. Sino ang makakaisip na nakatago ako sa pintuan? Talagang senyo ako. Nakadamig ka nito. Hindi ko alam kung makakakilala ako ng nanay. Gwapo talaga itong tao. Pero kung ganito lang ako biglaan, ano ba ito? Hindi kaya masyadong makakaabala? Ikaw ba ang bagong bodyguard ngayon? Retain. Mukhang kumpleto ang aking discase. Ang damit at ang pangalang Litienyo ay bagay na talaga. Kung bababa ako ngayon, siguradong pipilitin akong maging kasosyo sa kasal ng second generation ng pamilya Sai. Hindi ako pwedeng bumaba. Tama, ngayon lang ako pumasok. Lee! Yan. Fan. Diba to Zai? Siya. Bagong bodyguard. Ganitong munting tao, kaya ba niyang alagaan ang boss Zay? Ano na ang sitwasyon ninyo? Bossay. Inansya na ng engagement party sa ko. Ang iyong fiance ay nakipagtulungan sa kanila para labanan ka. Talagang ang masamang puso. Ang babaeng ito. Ang utang na ito. Ipapasuko ko sa kanya ng mabuti. Tila, siya rin ay nakahanap ng maling tao. Nakakuha ng ganitong fiance. Talagang nakakapinagod. Litienyo, di ba? 5 taong Special Forces retiree, National Men's Free Combat Champion. Ang buong bansa. Naging security officer ng maraming secret operations. Look at her soul. Actually, hindi ako. Ang aming boss Zay ay kilala sa kanyang pagdiginudkay. Kung kasama ka sa aming bilang badkon, hindi na kasama magkain at tuluyan kung dalambot bunga fisalari. Gaano kalaki? Ito ang aking God of Wealth. Maging bodyguard ay walang problema. Ako, ni Kenyo. Handa na mo sakripisyo para sa busay. Patingkot sa busay. Lumabas ang mabilis kaya walang block na cash. Siguro makikita ng kuya kung gumagamit ako ng card. Dapat akong hanapin ng stable work agad. Tapos na! Ang pes mo ay napaganda. Tuloy mo yan. Anong text? Ito ay tunay na 36 na sinamin.
Okay na, mga bobo, dati. Ang villa na ito. Hindi lang kami Wen family. Kahit ang G family ay hindi makakabili ng ganitong malaking villa. Ano ba talaga ang pinagmula ng bagong boss ko? Okay, ano lang natin? Atang, nasaan ka ba? Maghintay at huwag lumabas. Tumakbo ka. Ang iyong fiance ay naghahanap sa buong lungsod. Papunta ka sa impyerno. Tinalo mo ako. Ano man ang G-Family? Ang G-Family ang master ko. Ako. Maghintay ka. Isang taong may masayang kasaysayan at ika pa ang magpapakasalan sa akin. Isang sapo na gustong kumain ng lihim. Ako, asawa ng Director Jay. Ano mga makikita? Tono! Ito ang walang kasalanobya ng boss. Wenkin, kuya. Narinig ko ang iyong biglang nasayang na fiance ay tumakas na. Gusto mo ba kaming mag-asawa? Tayo nyo. Igilan mo siya. Si nanay ang tumawag. Siguradong gusto niyang ipilit ang kasal. Dapat nang mag-report muna ako na okay lang ako para hindi sila mag-alala. Nanay, hindi ako babalik para mag-asawa. Mayroon na akong trabaho dito. Gusto ko lang mag-ipon para sa sarili ko. Huwag mag-alala. Wentang, likay. Ang himda ni Ebomiko. Ano? Babalik ako ngayon. Papa, nasaan ang bahay ko? Sira na. Nakalamang ako. Dad, bakit kailangan talaga ng Tangtang na magpakasal sa pamilya ng Jay? Noong bata pa si Tangtang, naligtas siya ng nanay ni Wenkin. Nangako na ang dalawang pamilya na magpakasal. Pero ngayong mga taon, ang stepmother ng Wenkin ay nag-usap ng maraming beses sa kanyang asawa. Sinabi na si Wenkin ay walang sariling negosyo at hindi makakamana ng yaman. Ngayon, ang yaman ng nanay ng Wenkin ay mawawala dahil sa third party at ang illegitimate son. At ang illegitimate son, kailangan na magpakasal ang Tangtang doon upang alagaan ang yaman ng nanay ng Wenkin. Pero ay, Hayaan na nating malabas si Wentang. Kapag dumating ang pamilya ng Jai, dapat magsalita at magpasalamat si Wentang. Ugali mo yan! Alam mo ang laking boss na pilihan si Atayang Wen. At sinabi mo lang na mag-big-off at pinuuna. Nagkain kami na nag-apologize. Nag-apologize. Ano pa ang gusto mo? Ano pa? Wenkin, nakikita ko na napakasama mo ang iyong tatay. Dapat kang sumunod na lang, anak. Pero siya akin tatay, hindi maganda. Hindi ito ang pagkaratawag ko. Wala akong interest na ang inyong palabas. Tumigil ka dyan! Tumigil! Kung hindi ka tumigil, asan ko kung sila yung nanay? Sakin. Okay. Wala ko sabihin. Gusto ko lang tingnan. Anong mga ransingan ng inyong gagawin? Dapat nating kunin ang binata ng pamilya Wen. Pero dapat hindi ito makakasal sa iyong kuya. Si Tanggang ay bata pa at walang malay, pero tunay na mahal niya si Wengxin. Bumalik na siya at gustong magpasalamat sa Wensin. Ang kasal ay i-reschedule na. Magpasalamat. Magpakasal. Sinong kausap ni Papa? Hindi naman yan ang stardom mula sa pamilya ng Jay. Hindi pwede. Ayaw ko talaga magpakasal sa kanya. Hindi ko na pala. Wensin, lumaki ka na pala ng ganyan. Malalim ang kaibigan mo ng mama mo. Huwag mag-alala, hindi kami mapapansin, hindi ka magsusuffer. Ikukunin ko na si Tanggang para magkasalamat. Sigurado na may solusyon. Parang totoo ang sabi ng magulang ng Wen, baka ang sariling ideya lang iyon ng ati-ete ng pamilya. nila. Sige, makikita ko si Wentang. Pakinggan ko kung anong explanation niya. Tanggang, nandito na si Wengxin.
Kuya, sobrang nakakatakot ng ginawa mo. Natauhan ng babae at tumalon pa sa bintana. Ito ang paraan ng Wen family. Social media. Habol mo na siya. Dapat kumpulin ang babae na ito. Okay na. Dinaya mo pa ang magulang ko. Hindi mo akong bumalik para magpakasal. Dati ako, basta ang brat na yon. Jay Wenkin. Mas maganda kung sarili mong iwanan ito. Ito ang kayarian, madam. Ikaw naman, bastardo. Ikaw sa magando. Patuloy mo. Sino ka ba? Gusto ko yung salita. Sinisigawan mo ako. Ano ang gagawin mo sa aking financial backer? G. Wenkin, ito ba ang bodyguard na pinagkuha mo? Para sa muting halamlang. Kayo, payagan siyang matuto ng leksyon. Pagkalala sa akin. Kung isang mahirig ma. Lumayo ka sa akin. Tulong! Ngayon, mag-sorry ka sa aking boss. Kung hindi, Boss, hindi na ako kailangan ng kahit ano. Nagkamali ako. Hindi ko na kailangan ng bahay. Palayain mo na ako dito. Kita mo sila sa labas, hindi dapat nila damihan ng villa ng aking nanay. Ayos na, boss. Umahon! 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 Hindi kayo makakatakas sa akin. bakit yan ang tingnan mo sa akin? Pinatukoy ka ba sa akin? Sabihin mo, sino ka talaga? Hindi ako si Vichenio talaga. Pero lahat ng ipo ay malaking misunderstanding lang. Pwede ko i-explain. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako! Hindi ito babae, di ba? Paano may ganitong ganda ang lalaki? Magsalita ka. Sige ka pala sa ibang malaki sa akin. Walang nagsabay sa akin. Pursued ako ng mga enemies, kaya napilitan akong manatili dito. Pero walang masama akong inisip. Sigurado kang hindi ka nagsisinungaling. Ano ang pangalan mo? Ako! Wenran! Boss, ang dating ni Wenran ay nakakatigil. Baka siya yung ipinadala ni Zhangping. Siguro, bitawan natin siya. Gusto ko lang tingnan. Ano pang gumagalaw nila? Umalis ka sa daan. Wenkin, kuya. Ito! Bakit ngayon hindi ko na kaya pumasok sa bahay mo? At siya pang hadlang. Boss, sa sulay, gusto pumasok ka. Hindi ko na kaya pahalagahan sa sulay. Gusto talaga siyang pumasok. Wenran! Palitan siya. Bilhin mo. Okay, boss. Tara. Saan ang dati nating si Litenyo? Bakit pabaguhan ang ganda tulad nito? Sigurado bang hindi ako minabuti ni Kuya Wenkin? Kundi, gusto niya ang lalaki. Miss Sue, please go na. Ano? Nakaramdam ka pa ng sakit? Babayaran ka lang namin. Ikaw, isang simpleng bodyguard, gumagamit ng iyong ganda para mag-show off sa harap ng Wenkin brother. Ngayon pa lang, ganyan na ang kapal mo. Pag mag-asawa na kami ng Wenkin brother, makikita mo kung paano ka namin abutin. Ito. Bakit ko yung problema? Lalaki na ako ngayon, pero syempre, asahan mo na makikinabang siya sa aking pagkatao. Halika na! Halika at tamaan mo ako. Gusto mo bang marinig ko si Wenkin brother na? Napapalalitan ka na? Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakaramdam ng ganitong kalungkutan. Lahat ng hinangyari sa'yo, message na yun.
Nakatira dito na parang manggagantimpala. Hindi ko na kaya. Kahit isang segundo pa, ibibigay ko na ang kasal ngayon. Pep, bigyan mo ako ng numero niya, ang Master J. Miss, hindi ka ba nag-isip ng mabuti? Hinahanap ka niya sa buong lungsod, pero ikaw pa, lumalabas ka. Hindi ka ba takot? Ang gusto niya ay makipagsama sa akin lang. Gusto ko nang makita kung anong kaya niya na umasa na makakapag-asawa siya sa aming pamilya. Yung naya ko siya ngayon para ibibigay ko na ang aming kasal. Ano ba ang usapan? Numero ng Miss Wen yan ata. Malamang ay magpapahingi siya ng pasensya sa inyo. Baka conspiration lang ito kasama ni Zhang Ping at ang anak niya para magpapiti. Sasagutin ba ninyo o hindi? Sugutin. Gusto ko ring marinig. Kung ano? Explanation. Yeah. Kahit Jaffa may alas tama, sasabihin ko sa iyo. Sabat lang mo. Na gumagamit ng pamilya mo para gumawa ng kababalaghan. Hindi ko kayo ikitakasal. Hindi ba kayo ang pinaghahanap? Bukla. Bukas ng hapon. Sa yun lang, Cave, mag-break up tayo. Kung hindi kayo darating, Kaya na ang apo ko. Ito ka agad, Chief. Wasi. Makakastakil ka! Ang Jayang family boy na ito, pinapahanap niya ako dati. Pero ngayon ako na ang naghahanap. Takot na siya. Hoy! Nasaan ka? baka takot ka lang dumating. O ayaw mo lang mag-break up sa akin. Nandito pa ako. Boss, bakit nandito? Napakagulo ng inyong mukha. Baka iniwan ko ang trabaho para magkape lang. Boss, nandito ako para. Ang babaeng ito, hindi ko siya binitawan. Ang subscriber na iyong tinawagan ay hindi makikipag-ugnayan sa ngayon. Ang subscriber na iyong tinawagan ay hindi makikipag-ugnayan. Subscriber you dialed cannot be connected. Boss, kukuha lang ako ng tawag. Ano na ang problema ko? Si Wendang lalaki naman. Bakit ko siya kailangan pagdududa? Wentang, nasaan ka? Kasi papusta ako sa mama at papa. Lagi rin ka mo engagement. Dito mo na. Kaibigan ko, Dati ginawa ninyo rin yan. ang damdam ko pa rin sa palad na iyon. Huwag na nating pagkasin ang lumipas. Ikaw tigalak pa sa tatlong araw. Ilang lang kikainit. Ang harap ko lang. Director Jai, hanapin ko na mabuti kahit saan, pero walang makitang bakas ni Miss Wen. Baka talaga hindi siya dumalo. Ang babaeng ito. Tinago niya ako ulit. Ang pamangkin ng lalaki ng pamilya G, dati sinabi niyang dating na, bakit hindi ko siya nakikita? Kaya lang baka takot at tumakas. Wenren. Boss na. Nakikita. Ang boss ay nasa masamang mood ngayon. Hindi na ako makikipag-usap sa yaong Master Jai. Susulatin ko siya next time. Tunay na mga kapitalistang talaga. Ganitong oras na hindi pa tumitigil. Ipinagstay pa ako doon sa bantay. Director Jai, mahalaga ang press conference bukas, pero mas mahalaga ang inyong kalusugan. Matulog ka kayo ng maaga. Sandali. Ang eksena na ito, parang nakita ko na sa mga palestrama. Ang emperor na nagsusuri ng mga dokumento buong gabi at ang kanyang chief eunuch, hindi ba? Ang press conference bukas. Kaksalabit ng kapag-ibo ang artiko pa niya. Ang bagay na ito, kailangan ko imahinat. Wenren, Ang seguridad ng venue bukas, ibinibigay ko lahat sa iyo. Ako. Ikaw lang, bumalik na at matulog.
Director Joy, ang coaching group ay isang maliit lang kumpanya para magpanggap lang. Mahalaga ang bukas na press conference, pero mas mahalaga ang inyong kaligtasan. Paano ninyo matatitiwala ito sa isang hindi kilalang Wenran? Si Wenran ba ay tao ni Zamping at Chili? Bukas na makikita natin. Sa press conference bukas, siguradong gagalaw si Chili. Tantayan niyo lang ako si Wenran. Ang matandang Director G ay tunay nga nalilito. Kung alam niya na kayo ang sikat na sanye sa Jiang High City, siguradong hindi niya papayagan ang bastardong iyong palakihin ka. Ang aking pagkakakilanlan ay dapat nalihim. Pagkuha ko na ang tanging alaala mula sa aking ina, wala na akong kaugnayan sa pamilyang G. At hindi na kami kailangang mag-ingat sa pamilyang G. Ang ganitong kaguluhan. Akala ko lang yan para magmukhang pang-artista ang sunglasses. Pero parang useful talaga pala. Director Jai, narinig ko lang coaching group is pagkala na lakas ng tao ang fagmaster. Kaya ba, presentation niya? Director Chai, ay binubina ang inyong patay ay gusto na gumawa ng testamento at ipasa ang yaman sa inyong kapatid na si Jilly. Ito ba na kayo ang inyong tatay ay hindi may kakasundo? Ano ang dahilan nito? Alam mo ba kung sino ang aking tao? Masakahan gawin mo ang problema. Hindi ka pabayaan ng sakit lang, master. Hinasaan ko ba na iyong gangi maagan mo matay at ang iyong tatay ay hindi ka mahal para suportahan dahil si Steven Kim? Sabihin ko sa iyo, ang maliit na kumpanyang ito, gusto lang ang second young master at bubuksan na lang yan. Biglang lumabas ang taong ito at nagsabi ng mga bagay na nakakapagmura sa Ji Wenkin. Gustong namin na makipag-away sa kanya. Sigurado kaming may pakana dito. Reporter, hindi yan ang tamang sinasabi mo. Maayos ang relasyon ng aming General Manager G sa pamilya, magkakapatid na magkaibigan. Paano namin masisira ang kumpanya? May misunderstanding lang dito siguro. Halika, dalhin ang reporter na ito sa aming secretary room. Alagaan ng maayos at usapan natin ng mahabang oras. General Manager, please. Ang Wenran na ito, interesting. Ang aming general manager talaga ay napakagaling. Hindi lang nakakagawa, ang ganda pa talaga. Ang aming general manager ay lalaki, gusto ng babae. Ikaw ba ay? Huwag nang magsalita ng basta-basta. Normal ang aking preference. Bakit nandito ang kapatid? Hindi pwede. Kung makikita niya ako, siguradong dalhin niya ako pauwi. Hindi dapat niya malaman na nandito ako. Ay, kuya. Masakit ang gym ko, bantayan mo ako. Pupunta ako sa comfort room. Pag may trabaho, laging may ibang dahilan. Please mo ba mo ka? Humubula ko lang. Huwag mag-alala. Bumabalik agad ako. Bye! Ang diskarte ko sa pagdisgis, napakahusay na talaga. Malapit man akong makita ng kuya, hindi na ako nakilala. Pasensya. Yan na sa'yo, di ba? Paano ka naglalakad? Bulag ka ba? Tao ito, mukhang may sikreto. At wala ring S badge. Sulfuric acid! Hindi ito maganda. Sigurado akong pagkasasyaman din ito. Walang kilos. Baka nag-overthink lang ako. Director Jai. Napaka-ambiguous nito talaga. Talagang gaya ang Jewenkin na ito. Hello! Okay kang naman, no? Basta, ano ang ginagawa mo dito sa pintuan, nakatago? Director Jai, nakita ko lang may taong may sulfuric acid na pumapasok dito. Natatakot ako baka para sa inyo ito. Kaya lang dito ako para tingnan kung okay ka. Ikaw! Kayo! Miss Sue. Bakit ganito ba ang iyong mukha? May lagnat ako.
May vlog ka, pabahan ka na. Kaya Director Jai, Aalis na ako. pangarap ko lang na makita katulad ng iyan, nahihiya. Malaki man lang ako sa pamilyang Wen. Anong gwapo ang hindi ko na nakita? Bakit ganito walang tapang ako? Saka sabihin, hindi ako makapasawa. Ang katawan at kagandahan ng aming boss ay sobrang ganda talaga. Gaano kabaliw ang kanyang fiance na tumakas sa kasal? Hindi naman magkataman tayo. Ano ba ang nangyari? Miss Suni, naberderang yung mga ulo. Huwag kang mag-misinterpreta, si Director G at ako, mga kalalaking lalaki. Ano ang maaaring mangyari? Tapos ka na, ang Suning ay maliking anak ng pamilyang Su. Aksidente mo siya. Kaya mo pagkatapos. USA. Walang espesyal. Kumaiman siya ako rin. Ang taong ito, bakit parang pamilyar? Bantay! Jiwekin pa sa'yo sa akin. So na. Bantay. Pinakabay! Okay ka lang ba? May nakakay ba sa iyo? Jay, okay lang ako. Huwag lang hawakan. Ikaw na naman. Tumaya! No, ow! Sinong Chay? Seryoso ba? May tinamaan ka. So, na-resist ka lang. Kaya kung hindi, malaking problema na. Salamat ha. Hinong Pero ako kaya kailangan kong tumulong. Or tanga trabaho ko yan. Pumalik na kayo doon. Dalhin ang dalawang yan at tanungin. Hindi na yata malaman ng kuya na nandip ako. Wenzong, ano ba ginagawa mo sa bodyguard ko? Jizong, huwag ka nagalit. Furious lang ako sa galing ng bodyguard mo. Kailangan ko ng proteksyon. Bakit hindi mo na lang protektahan ako ng 2 araw? Ibibigay ko sa iyo ang 10 beses ng sweldo mo ngayon. Hindi ako gagawin sa bahay dahil sasabihin ako ng kuya. Hindi ako panda. Jizong, tayo na. Jizong. Talaga, napakagaling ng bodyguard mo. Babayaran ko kayo. Ito ang asin. Maginhawa ka na sa kanya. Mukhang masama ang relasyon ni Jizong sa kuya. Talaga namang ganoon. Baka sila ay business rival ng pamilya. Kung makikita nila kung sino ako, basta papunta nga ako sa Tigre. Dito. Sabi mo na. Ano ang relasyon mo sa Wencheng? Hindi ko siya kilala. First time ko siya makita ngayon. Watch out, man. Aray ng masin. Si Director J parang malamig sa umpisa. Pero mabuti naman siya, nag-aalaga pa sa mga empleyado. Director Jai, huwag mag-alala. Hindi ako magiging bodyguard ng iba. Dito lang ako sa iyo. Ay, hindi. Hindi ko ibig sabihin yan. Ay na, Director Dai. Ano na ngayon? Kung hindi ka marunong mag-drive, next time tanunin kita ng parang sasakyan. Wentang, buong syudad ang naghahanap sa iyo ngayon. Amiga Chi at pamilya Wen. Sabi nila, hindi alam kung sino ang nag-abiso sa Third Master, pero kasama niya ang nauhan sa paghahanap. Kailangan mong tabo ng mabuti, huwag lumabas sa publiko. Tumakas lang ako sa kasal. Paano naging problema nila si Third Master, ang kilalang crime boss ng Jiang High City? Baliw ka ba? Ito ang mangyayari kung magsasawa ka sa akin. Hindi mo ba akong nakikita sa mga simpleng plano mo? Isang lalaki. Nagsikap mag-antay sa Wencheng, kuya. Wala ka bang hiya?
ngayong beses kasi iginawa mong ligtas si Wenting, kuya. Pero siya lang ay, sandaling malapit. Sa iyo. Sinabi mo, paano kung malaman niya na sa kanya? Yan ang iyong tunay na pangako. Hindi ba siya magsisisi? Wala, basta walang problema. Kung makikita ko pang may masasagwan kayong dalawa, Hindi kita papayagan. Ako naging anak ng pamilya, Wen. Hindi ko naman sa akin talaga. Senyorita, nasaan ka? Meron lang ako. saan? Kami. Lahat ng samahan ng Wen at Sue. Kanselahin lahat. Ang daming sila na iko. Sobra talaga. Hindi niya inig. Pero totoo. Ang si Wenran na ito talagang parang hindi sa araw ni Jilly. Hayaan natin puntahan ito muna. Sila na ito, Paunoy. Na, sabi nila mula sa iyo, ang matatag na anak ng pamilya Wen. Ang miss ng Wen family na ito, talagang galit na galit sa akin talaga. Gusto kong ang makita. Kung gaano siya kagaling. Ang babaeng ito talaga ay walang pasasalamat. Mag-order ka ng kape para sa akin. Miss Sue, isang bodyguard daw siya. Hindi siya marunong magsabing kape. Hayaan mo ako na gumawa. Kung meron kang problema, salubungin mo ako. Huwag mo i-involve ang iba. Kung hindi mo ako gagawin ng kapeng ito ngayon, kayo dalawa, alis na dito. Miss Sue, sorry na ako ang may kasalanan dito. Huwag ka nang magalit. Huwag mo akong i-fire. Okay, gagawa ako. Sila na isang maliit na langgam na akin lang ang kinukukontrol. Ano ang ginagawa mo kanina? Wenkin kuya, yung si Wenran kanina ay nag-usap sa akin ng masamang paraan. Akala mo pa dito ang bahay ng inyong pamilya, Sue? Sasabihin ko sa iyo. Kung hindi lang dahil sa kaibigan ng iyong mga magulang at ng aking ina. 3 months. Huwag na mag-action pa. Jay Wenkin. Sigurado ako matagong kitang. Sa akin magbilong tao. Matandang witch. Gustong-gusto mo nang manggulo. Ibalik mo yung kape. Ako na ang magsasama ng Maraming tamang dagdag. Magdagdag pa ako ng marami. Aanihin mo. Suot! Makikita mo kung mahuli pa kitang malason. Director Jai, Ikaw, kailan ka dumating? Wala nang gawang oktahe. Dayan na parang makika. Itong si Ji Wenkin na ito. Noong araw na nag-suffer ako, siya ay hindi dumating, pero pagod na ako gawin ang panlaban ay lumabas na siya. Baka talaga siyang magpaalis sa akin. Ang hapya ay magiging namit na. Bakit hindi mo ito dadalhin? Wenran, may isang banquet sa ilang araw. Ilagay mo ang aphrodisiac na ito sa alak ng Kuya Wenkin. Kapag tapos na, bibigyan kita ng 10 milyong piso. Kung hindi ka makikinig sa akin, huwag man sisilain ka sa loob ko. Wenran, kailangan mong mabuti pang isipin ito. Tingnan mo ang mukha ni Wenran. Mukhang traidor na talaga. Miss Sue, sa halip na mag-isip ng ganitong marumi na paraan, mas maganda kung pabuti mo ang sarili mong wika. Ang mga pagbabanta mo, puro isa lang ang sabi, pabalik-balik. Itong Wenran na ito, hindi mo siya mako. Parang ang bumangako lang siya. Wenran, bibigyan kita pa ng isa pang pagkakataon. Alam mo, pwede kang baliwalain ko na parang langaw lang. Wenran, yung na ito! Ano? Kape! Sigurado away. Sa akin, hindi ba? Ako! Bakit sa ang damdakin? Hindi lang si Ji gwapo, may boyfriend energy pa talaga. Kung ang fian ko ay may kahit isang 10 bahagi ng si Jai, hindi ako na-push na tumakbo. Wenkin kuya, gusto mo bang sumama sa akin sa party next week? Ako na ang iyong dance partner. Ji Wenkin, si Jilly na ang nagsabi, walang debutantes mula Jayang Haishi ang pwedeng maging iyong partner. Kung ayaw mong maging pagkakahingan, mas maganda kung sumama ka na lang sa akin. Ayan, mayroon na akong partner. Impossible. Wenkin kuya, alam ko na. Pwede ka na umalis.
Si Jilly ang nagsabi, walang babae mula dyan haisin pwede maging iyong partner. Tinanggi mo si Suling, paano ka sa event sa 2 araw? Ikaw na lang. Ako, Ikaw talaga. Nakita mo naman, si Suling at si Jilly ay sumusuplot laban sa aking. Bilang bodyguard mo, dapat mo akong protektahan dito, di ba? Sa damit na ito na babae, siguradong makikilala ako ng tatay at kapatid ko. May chance pang makita ako ng friend ko. Ayaw mo ba? Si Jay, ako ay lalaki. Pagiging partner mo, paano na kung makikita ako ng iba? 3 milyong piso. Ano na ngayon? Nagdadami ako kasama. Si Jay Wenkin sa banquet. Di mo makuha. Dito. Bakit dapat na tumakas na lang? Ba? Gata ka, bakit mas? Hinahanap pa ng lolo mo. mukhang hindi masaya. Tara. Tingnan natin kung ano na naman ang ginagawa ni Jilly. Kuya, bakit walang kasama na babae ngayong gabi? Naman, hindi lang ang anak ng Wen family, kahit ang anak ni Jayang Haichen ay takot marinig ang pangalan mo. Kuya, hayaan mo, may kasama akong babae para sa iyo. Alagaan mo muna ang sarili mo. Walang kapakipakinabang, pabuhong pa. Pagkamsi tayak. Hindi ang kumpanya. Walang tulong ka. Ang mga relasyon mo ay mas lumalapag kaysa sa iyong kapatid. Talagang walang silbi ka. 1 piso man lang ng yaman, hindi mo makukuha. Ganito ka-impatient ang tatay. Gusto niyang ibigay ang assets ng nanay ko sa illegitimate child na ito. Sakin mo! Usapan natin yan sa bahay. Darating ang third master ngayon, hindi dapat natin siya ma-upset. Tisle, walang kwentang tao lang yan. Saan pa, David? Hindi man na siya makaharap na disang taksama. Hindi naman ganun kalaki ang kulang sa kuya. Lahat ay nagsasabi na siya ay bagong yaman sa industriya. Kabiman, siguro. Maliit na kumpanya lang yan. Ang aming pamilya, mababawasan namin siya ng 1 kamay. Narinig ko na darating ang third master na yung gabi. Kung kakaharaan sa niya. Magiging pinakamalaking pamilya ang aming clan dito sa Jianghai. Pagkatapos, makakatulog ako ng mahimbing, hawak mo na ang G-Corp. Huwag mag-alala, atay. Sigurado akong mapupustuhan kami ng third master. Ito na ba ang walang kwentang kapatid mo? Sinabi mo na sa lahat ng mga modelo dito na huwag siyang makausap. Talagang nagdating siya mag-isa. Sana okay lang ang kasama niya kung pangit naman. Tiyak na makikita ng lahat na lalaki pala talaga. Magiging pagkakataon ng industriya na tawanan ang Director Jai. Kuya, kung may kasama ka ngayon, magbubukas ako ng lutuan para sa iyo. Pero kung wala, kailangan mong dumaan sa aking tiyan. CJ! Hindi ba talaga siya babae? Bakit napakaganda niya sa damit ng babae? Sino ba ang rich girl na ito? Sobrang ganda. Mas maganda pa kaysa sa girlfriend ni Jilly. Parang nakita ko na siya. Mukhang ang ate ng Wen pamilya. Napakaganda nito. Hindi lang anam na si Wenran ay lalaki. Biglang nalinlang ako. Sino ka? Hindi mo kailangan malaman kung sino ako. Kailangan mo lang malaman na ako ang girlfriend ni Ji Wenkin. Yan na lang. Kuya, baka hindi mo mahanap ang babae. Kaya basta kung sino na lang ang dinala mo. Alam ko na sinabi mo kung si Ji Wenkin ay... Si Ji Wenkin, my girlfriend. Susunod ka na ang tuhod. Magsorry ka. Jiley! Dito sa harap ng maraming tao, hindi ka nag-iiba ng isip, hindi ba? Basta sa babae. Sigurado na gusto mo na palan ko. Jiley, bantayan ang boses mo. O kaya ano? Ikaw ay mahal ng wala sa ama, patay na ang nanay, mahirap ang buhay. Pagbabayaran ko ang babae mo ngayon, sino ba ang tatayo para sa'yo? Hindi ko ang matuhan. Hindi ka makakataka sa aking ama. Tigil na! Nakakasama na. Pagkasama lang kayo sa babae at nadlapin ka na sa iyong kapatid. Nasaan ang hiya mo bilang kuya? Isang bastardo lang. Dapat naman kawaging kapatid ko. Totoo, parang ang iyong patay ng magulang mo, maliit ang isipan. Sigurado akong nais na hikayatin si Ji Wenkin na makipaglaban sa kanya. Kahit hindi siya ang kasalanan, hindi na malinaw pa rin. Hindi ko na kailangan magulang dahil ito ako malupi sa swiling anak.
Dahil nag-apologize na si Jilly, dapat siyang tanggapin ni Wenkin ng may malaking puso. Huwag nang magkauto. Pero isang bastardo dapat na maging mababa ang profile. Kung makikita ng iba, maalala nila ang kanyang kalagayan. Dalhin din ang kanyang magulang. Sa pagpapahiya ng publiko. Bilisan mo! Bumaon na! Napakahiya talaga. Director Jai, ano to? Ano to ang ginagawa mo? Dapat kompleto ang palabas. Patakasan pa ako ng sahod. Gusto kong maturo si Ji Wenkin through this. Ipakita na walang makakatayo sa kanya except me. Pero suddenly may taong ito na lumabas at nag-intercept. Wenkin Je, kahit hindi mo ako gusto maging date mo, hindi ka na dapat magdala ng stranger sa party. Bakit ang init ng mukha ko? Hindi ka na ba nag-feeling sa director, Jai? Harap-harap mo ako. Nagseduce pa si Wenkin. Haharapin ka ako. Ji Wenkin, gusto mo ba talaga akong ihambalos na yon? Suling! Ang sinabi ko sa iyo dati, hindi mo talaga pinakinggan. Sa buong Jianghai City ngayon, kami lang ang Su family na handang makipag-ugnayan sa iyo. Kung makakasama mo lang ako, kaya mo nang fibangga sa Jilly ng kaunti. Sabihin ko sa iyo, huwag ka pumili ng waing daan. Umalis ka. Kung hindi lang tinatabo ng aming G President ang kanyang third master identity, sigurado akong lahat ng debutante sa Jianghai City ay masisira na ang pintuan ng kanilang mansyon. Ji Wenkin, paano mo ako kinakaya ganyan? Pagsisisihan mo yan! Okay ka lang. Salamat, dear President. Akala ko noon parang babae ka tingnan. Pero ang boses mo, laki ako talaga. Nakita niya na ba na babae ako talaga? Okay na. Direct ang sasabihin ko na lang sa kanya. J. President. Actually, ako ay... Ayaw na. Ang kuya at mga magulang, bakit nandito sila? Jizong, ako na muna sa banyo ah. Ang tingin ng Jizong ay hindi normal ah. Baka talaga namang nagugustuhan niya si Wenran. Ano iniisip mo? Listen. Ay, ang Wen pamilya rin ba ay naghahanap ng problema sa Wenran? Kung hindi ako nagkamali kanina, ang nakatayo sa tabi ni Wenkin ay ang aming tangtang, di ba? Sariling anak ko ang babae. Paano ako maaari magkamali? Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng dalawang bata na yan. Nasisigaw ng breakup. Ako nawa ng waking ingay sa buong lungsod. Ngayon, bumalik at nagsabay-sabay na ang pangalaga para sa isa't isa. Baka tayo na talaga ang natanda at hindi na nakakaintindi ng kung paano ang mga kabataan ngayon. Tara, papunta tayo doon. Wen Shufu, Jiang Ai. Mensina. Kung sino ang kanina. Baka gusto pa rin ng Wen pamilya na ibigay sa akin ang walang kwentang eldest daughter. Siya ang aking girlfriend. Kung kausa ka sa usapan ng Wen pamilya, pagbait ng Wen Xiaoji, ako mismo ang punta para sabihin na walang kasal. Wenkin pero ang babae mo ay ang pinakamatandang babae ng Wen pamilya talaga. Pero ang girlfriend mo ay pamilya ko na. Ano ba yan? Halika na. Ang Wenran na ito talaga namang gumagawa ng problema sa akin. Wen uncle, may ibang dapat akong asikasuhin, kaya alis na ako. Ano ba talaga ang ginagawa ng dalawang ito? Abang, Okay na. Ang mga anak, kaya nilang ayusin yan. Baka lang yan, libangan ng mga kabataan. Anak, basta magkasama pa rin sila, okay na yan. Ana, Ang arrogante, pabigat na si Jilly. Gusto pa rin mag-atubili sa akin. Saan pa ba? Saan ba ang motoras? kuya. Ano? Mahabang panahon kang nasa labas, hindi mo na ako kilala? Hindi. Dahil kasi... Sa aking mapasan. Titiyakin ko ang mabulang. Balik ka na sa bahay. Saan ko yung motoras sa bayan sa labas? Sabihin mo sa akin, saan ka nakatira? Hindi. Impossible. Hindi ko dapat sabihin sa kuya. Naglakad ako bilang lalaki at nakatira sa bahay ng isang kakaibang lalaki. Yung bodyguard sa launch ni Chai Wen-kin noong nakaraang beses, ikaw ba yun? Hindi ako. Pagkakamali mo. Bato! Kuya, hindi ako babalik. Saan mo dadalhin ang girlfriend ko, Secretary Wen?
Girlfriend. Wala kang sasabihin. Tagmesang maya. When run? Lumimot ng sarili tapos nandito kang nag-flirt sa mga lalaki. Ikaw at Mincheng, anong relasyon ninyo? Ikaw at Secretary Wen, anong relasyon ninyo? Director Jaya. I'm a guy who likes women. Walang dahilan para mag-ambigus ako sa babae. Sinabi ko na sa iyo dati na may kaaway ako, di ba? Si Wencheng ang kaaway ko. Isang bodyguard lang ang plamo. Ano nagawa ang away sa Wen family's eldest son? Hindi mo alam. Si Director Wen may crush na matagal nang minamahal. Si Wen Cheng nagsiselos, kaya paulit-ulit akong ginagambala. Kaya lang, napag-alala niya ako nang hindi sinasadya. Kaya nandito ako. Gusto kang faldayan. Gusto sa kagawang tayo na. Talong sa akin. When run? Kala ko maiwan mo ni Dera yung araw. Hindi ko insahan masuktan ng babae. Bagay pa sa iyo. Hindi ka. TFF. Director Jai ay paamak yung ding. Ito nga, may kang ba? Kaksay siya na. Baguhin mo dito. Ano bang iba? Hindi pwede. Yun na yan. Lahat lalaki. Paano na ngayon? Kung magbabago ako dito, makikita nila na babae ako. Ay, baka dapat na lang sabihin ko na. Ako. Okay ka lang? Anong problema? Hindi ako kasalanan nito. Si Hailey biglang tumalon para hulihin ang sasakyan. Napakaganda ng pagkakataon. Nahanap ko na ang plate number ng Third Master. Pag umakyat na ako sa kanya, tignan kung paano mag-bounce back si Zay Wenkin na hayop na yan. Ako si Ziley ng pamilyang Zai na alam naming darating kayo ngayon para sa hapag, kaya naghanda kami ng maliit na regalo. Sana ay matanggap ninyo ito. Ang Ziley na ito talaga gumagastos na malaki. Pero magsisisi siya. Mukhang gusto niya makipit sa mayamang tao, kaya binuksan niya ang sasakyan ang lihim niya. Maganda, may malasakit ka talaga. Ilagay mo na sa likod. Ay, sige na. Buksan mo ang trunk. Saan ay mga naman ito sa borawan sa inyo, patay? Nga, tunay na ginto talaga ito. Ano kung gusto? Hindi ito po. Sabay na naman dito ang kuhan lang. Babawa ka ng puso. Bakit naman ako lagi-lagi na lang nag-iisip ni Wenran? Ako ba? Ay namahal na pala ng isang lalaki. Okay ka lang ba? Hanapin na. Ay, namahanap para ako ng General Manager si Wenkin. Nahuhintuhan. Tingnan natin ang kanyang reaksyon. General Manager Jay. General Manager Jay. Yun, ibig na. Ji Wenkin, kumising ka na. Bakit sobrang inip dito? Huwag mag-alala, si G lang ay may sipon. Kailangan lang ng pahinga. Wenran, Huwag kang umalis.
Palagi kong iniisip na si G ay bawal sa babae. Ano ba pag-iiyak ko sa kam? Hindi ko inakalang siya talaga. Hindi mahilig sa babae. Talaga? Ano? Si Ji Wenkin ay hindi mahilig sa babae, kaya ganyan ang ginagawa niya sa akin. Basta dahil akala niya ako ay lalaki. Dapat pa ba akong sabihin sa kanya ang katotohanan? Bakit kang gumising? Gusto ko talaga ako magpahinga. Kung hindi ka tigas pa isali. You will be good on this. So ano kung mahilig si Wenkin sa mga lalaki? Si Wenran ay basta laruan lang ni Wenkin. Isang lalaki lang at makakasabayan niya akong makuha ang posisyon ng EFSJ. Ay, Miss Sue, nakakita ka ng oras para tawagan ako. Kung magagawa mo na bumalik si G. Wenkin sa akin ng buo, ibibigay ko sa iyo ang proyekto sa outskirts. Miss Sue, medyo ingiti ka naman, ha? Mahirap talaga para sa akin tumulong sa ganyan. Si Ji Wenkin ngayon ay kilala, kaya sigurado akong kailangan mo ng outskirts project para ipakita sa tatay mo. Ganun ko sabi. Miss Sue. Ang posisyon ng EFSJ, makukuha ko yan sa lahat ng paraan. Si G. Wenkin para lang sa akin. Ayon sa akin. Ano na ang nangyari sa akin? Bakit pala di kong naalala si Werhan? Director Chai. Hindi ka dapat pumunta doon. Ito ay siguradong bitad ng Jilly, naghihintay para sa'yo. Po na tanging kailangan mula sa aking nanay. Ito ang huling regalo ng nanay sa akin. Kailangan ko na pumunta. Director Jai, huwag na sumunod. Ran? Paano ko? Siya. When ran? Ito naman sakit. Ilahan ka ng Director G ngayon. Ang Director G ay sinabi na, kung makikipag-usap pa ako sa kanila, aalis na ako. Ran, hindi ito oras para magnining ka. Nag-iisang Director G pupunta sa Holiday Hotel para makipag-ugnayan si Gilly. Hindi ba siya mabuti sa iyo dati? Hindi mo siya maaaring iwanan. Ano? Nag-iisa? Ay, kung hindi ito ang aking magandang kuya, talagang hindi ko inasahan. Ang mapagkakatiwalaan na kuya ay nagkakaroon din ng araw na susundin ako. Sabi mo na, Anong kailangan mo? huwag magmadali, kuya. Umigom, ibig sabihin kung hindi mo iigom, kayo ay hindi magiging matatag. Tama ang ginubin. Dapat may lason dito kaya umigom. Kuya, napaka-obidyente mo talaga. Ano ba naman? Ikaw ay anak ng pamilyang Zay. Pero kinabukaputan ka pa rin ng aking ama. Ang lahat ng sipag. Nasipag. Yung nasang ito eh. Ay sa huli, hindi kita Na. Nais mo pang mamatay pa. Ikaw ang dapat mamatay. Dapat mong sundan ang iyong ina At mauna siyang magsdal. Gusto mo ba talagang ang pulsera ng iyong ina? Lumuhod ka lang. Linisan mo ang aking paa gamit ang iyong ngiti at ibibigay ko sa iyo ang basura ng iyong ina. Jiley, huwag na mag-exaggerate. Kayo pala ang dalawa. Wenkin, kung hindi ka mag-cooperate, kailangan na akong gumamit ng ibang paraan. Hindi ka ba nagpo-poison? Ano ka okay? Jai, Lee. Nandito kami. Nang walang kahit anong preparation. Ilabas mo na ako. Sinasabi ko sa'yo, kung tutulungan mo ako, hindi ka makakaligtas sa aking ama. Hindi magulat ang aking ina. Ayun na. O kaya. Sisirahin ko ka. Akala mo hindi ko nakikita na ito ay peke. Ano ba ang problema mo? Ano ba ang problema? Kahit mag-poison ka pa lang, hindi mo kaya. Talagang walang silbi.
Kung na aking naraw ay lumabas, hindi ka makakalusot. La. Siyang Master G, Gordo na. Kung ako na tilak doon na, hindi siya makakatakas. Karo siya, malat ba yun? Anak mo hindi. Ako dyan naman dyan. Dyan naman dyan. Lockdown na dito ni Chili. Kailangan natin lumabas. Ang assistant ay nagbali ng mga tao para hanapin tayo. Maghanap ako ng empty room. Ay magtagap dito. Tara na. Ang damong ibinigay ni Jilly, ang pinakamatibay talaga. At hindi na pwedeng pumasok ang doktor. Ano na ang gagawin natin? Huwag na ko ka. Umalis ka na. Hindi ko kayo iwan. Hindi kita hayaan mamatay dito. Si Ji Wenkin ay ganito na ngayon. Pagdating ng doktor, huli na. Sige na. Gagawin ko na lang ito. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Iligtas ka. Hindi ko alam kung anong mukha ang aasahin ni Ji Wenkin pagkagising niya at malaman niyang ako ang natulog sa kanya. Siguradong puno ng kulay ang buhay niya. Jay Wenkin, pagkagising mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking katotohanan. Lahat ng ito. Hoy! Tangga, nasaan ka man? May problema ba, nanay? Ang pamilya G ay lagi ko sa presyon sa amin. Kailangan kita kang blind date, kasama ang maliit na lalaki ang pamilya G o hindi. Sinasacrifice namin ang lahat ng partnership. Okay, pabalik na ako ngayon. Pauwi na ako. Yung tatay, bakit pananalakin? Okay lang, walang sugat. Ayos na, ayos na. Saan ko lang? When ran? Hindi ako nakakaalam. Hanapin mo siya ba sa akin? Hello. Napakonggi pala na. Bakit mo hindi tinanong kung ano ang ginawa ng JD mo? Umuusok. Kahit siya ang may kamalian. Nagbibiro lang ako. Ikaw ang kuya, dapat isang hayaan, kaya na ba? Walang oras ako para sa ganitong usapan. Ayaw na. Maghintay. Hinahanap ka ako para sa kasal ng pamilya Wen. Ang ate ng pamilya Wen. Nag-aanyaya sa iyo na magkita sa Azure Cave. Kung hindi ka pupunta, ang alahas ng iyong nanay, takot ko na. Nalakas kim. Ako na sa Azure Cave. Tangtang. Ang batang iyon ay okay lang. Pero ibang-iba ang sinasabi nila sa labas. At last time sa kapag... Mama, tigilan mo na. Mayroon na akong gustong tao. Kahit pumunta man ako, mag-a-apologize lang ako at magpapakansel ng kasal. Hindi ko alam kung paano na ngayon si Ji Wenkin. Magpakita ng magandang performance at huwag nang mag-isip ng tumakas sa bintana tulad ng dati. Ang aking ganda at katawan ay may ilang advantage talaga. Paano kung amutan lang ito sa Wen family ay magugustuhan ako at ayaw na mag-cancel ng kasal, gusto na akong pilitin na mag-asawa sa kanya? Swerte! Nakaready na ako. Sir Jai. Nasaan si Wenran? Wala pa ring balita. Itong si Wenran. Pinapadala ko siya para kumulong. Pero bakit naman nag-take advantage pa at sinilitan kanya? Sir Jai, tingnan ko na ang kithi. Umalis si Wenran ng umaga. Hindi din bumalik sa mansion. Hindi talaga alam kung nasaan siya. Ito ang boiler sa kanya nagmunda. Sir Jai. Nag-alala lang talaga ako sa inyo. There now.
Kung hindi mo pa rin nakita si Wenran, huwag nang bumalik dito. Ay, Sir J! Kung kayo-kaya ng ditong babae mula sa Wen family na ma-full ng GD, alam mo na siya ay walang naman. Paano kung makita niya kayo? Paano kung makita niya ang inyong elegansya at ganda? Ayaw na niya mag-cancel ng kasal. Meron akong ideya. Talaga, hindi ako naiintindihan ng nanay ko. Akala niya, ito na ang makakapigil sa akin. Maganda. Siguro naman. Gamit ang ganitong hitsura, hindi ang taong ito na mayayamang bata na magpapayag. Handa pala ang damit ko, ha? Excited na akong makita kung paano magreaksyon ang pinakamagandang lalaki ng pamilya J. Ang babaeng ito mula sa pamilya Wen. Pero pagkat nasa ay mag-isip ano na makapag. J. Wenkin, hindi ba siya dapat nasa hotel? Paano nandito siya? Impossible. Dapat bang si Ji Wenkin ang pinakamagandang lalaki ng pamilya Ji? Parang pagkakataon lang pala ito. Dapat mabilis akong ayusin ang asuntong ito tungkol sa boyfriend ko at lumabas na dito bago mapansin ni Ji Wenkin. Tayo, Ismail. Kaya pala ang young master na ito, hindi lang nakakasakal sa mahina, kundi napakahusay pang humusga base sa tingin. Napakalapit sa Ji Wenkin. Young master ng G family, direkta na lang ako sa salita. Para sa dati kong pakikilahok sa kasal, handa akong magpahayag ng paumanhin. Pero mayroon ng mahal ako, kaya tayo na lang ang huwag na magpakasal. Anong klaseng bagay ito? Paano ako makakahimok ng kasal ng G-President? Talaga ba kayong young master ng G family? Pwede. Ngayon na lang. Seryoso, ginagulo ako ng taong ito na aking fiance. Director Chai! Magkata tayo! Ano ka dito? Ako! Nag-inom lang ang kape. Hindi ko naman matatanungan ang Ji Wenkin na balak kong mag-break ng kasal. Tapos mo. Bakit ka biglang umalis noon? Bakit nag-iwan sa akin? Bakit mo siya? Wasn't. Hindi ako nag-iwas. Basta magising ka tapos graduate, gamitan mo ako ng busy bag at alisin, hindi ba? Hindi ko yan ibig sabihin. Ay, hindi mo rin biglang alis. Ulo, paalam! Kung feeling mo ginamit ko ka at tinitake advantage ng hirap mo. At hasutan ng malaki. Hindi mo pala hindi ako sulok. Mahala. Hindi ako salan. Totoo ba talaga ang balita mo? Hindi ba sinabi mo na magkakabreak ang Ji Wenkin at ang Miss Wen na yung araw? Asla! Ang aking ina mismo ang narinig na sumasang-ayon si Ji Wenkin. Basta makuha ko ang Miss Wen. Hindi ba ang buong negosyo ng G-Family ay magiging akin? Ang ina ng Ji Wenkin ay iwan sa kanya ng malaking kayamanan. Basta mahanap ko lang ang nakatagong testamento. Sino pang nag-aalaga sa ilang ari-arian ng Ji family? Ay! Miss Sue, isang magandang babae, hindi pa pantay sa isang lalaki. Kung malaman ito ang pinakamalaking chismis sa high society ng Jiang High City. Ji Wenkin. Wenran. Kayo ay nagpahiya sa akin na ganito. Hindi ko kayo papalangpasin. Si Wenran ay nasa Azure Coffee Shop. Dapat doon ka 5 minuto lang. Andaan mo ang alam ko na sinabi sa'yo. Ji Wenkin! Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Malinaw ako sa isip ko. Wenran, ang pagmamahal ko sa iyo, walang malaman sa kayaan.
Ang kahulugan ng Ji Wenkin ay man o babae ka man. Mamahal ka niya. Sabihin sa kanya, ang ibagsinan. Ji Wenkin. Ang totoo ay babae ako. Winran, kahit hindi mo ako yun bilang iyong promise bride, hindi mo dapat lampasin ang aking anak sa dyan. Ang aking fiance. Ang bata. Hindi ka ba nagkamali? Bakit parang pamilyar ang ganitong babae? Kuya Winran, hindi mo ako naaalala? Mengking! Wiran! Walang sasabihin. Dumating lang siya at nagsinungaling sa harap ng lahat. Baka may dahilan. Magtanong muna ako sa kanya ng mag-isa. Ihawakan ko lang ito, sasabihin kita ng explanation mamaya. Mingting, bakit sinabi mo na ako ang iyong fiance? Bakit sinabi mo na buntis ka ng aking anak? Sino nagsabi sa iyo ng ito? Hindi ako nagsinungaling. Ang bata. Ang bata ay nagmula noong araw na sinakit. Hindi ko alam kung bakit mo ginawa itong gantimpala ng kasamaan, pero pwede kitang sumama sa police station o magpagawa ng test. Basta mapatunayan ko na akin ang bata, gawin mo kung ano ang gusto mo. Ako! Hindi ako pupunta! Hindi ako pupunta! Hindi pa natin alam kung sino ang nagsabing pumunta si Mengting, kaya hindi ko dapat sabihin ang tunay na pangalan ko. Hindi ako buntis. Sabi mo, sino ang nag-utas sa iyo? Wenran, kayo ay hindi tatanggapin ng lipunan. Nang ikaw ay nagsalba sa akin, nagugustuhan ka na namin. Pwede mo bang isaalang-alang kami? Mengting, hindi ito dapat mong alalahanin. Wenran, alam ko na ayaw mo ng pagkompromiso, pero tunay na walang masamang intensyon. Gusto ko lang na hindi ka mas mag-suffer pa. Mengting! Ang puso ay hindi mapipilitang magmahal. Makakamit mo ang mas akma sa iyo, pero sigurado akong hindi ako ang gagawa niyan. Walang kwenta, hindi mo kayang ayusin ang simpleng bagay. Pero swerte, may dalawang magagandang larawan pa. Bakit ka wala ka sabihin? Pabilis na, kasi na ako. Gino, kita namin ang sakyan ng miyembro sa parking lot. Ah? Oo ma. Bantayan mo, tayo ay paparating ngayon. Hindi ba ang bata Wenran ang tinanggihan si Jason? Gusto Jason kiri. Parang mas malamig ang paligid kaysa dati, ha? Anong ginagawa nila dito? Malamang may nagsalita at nagsabi ng inyong license plate. Dapat alam ni Chili na ito ang sasakyan ng Sanye. Talaga nga ito ang sasakyan ng Sanye. Ilang libong milyong pesos kaya ito? License Filipino. Sinuri ko talaga ito ng mabuti. Pagkatapos ng pagdiriwang, nagbigay pa ako sa Sanye ng isang kahon ng ginto. Imposible na magkamali. Kung makasama ko si Sanye, Sa Jianghai City. lahat ng gusto ko ay makukuha ko. Walang hadlang. Wenting kuya, ano ang ginagawa mo dito? Ji Wenkin, bakit ka ganyan? Pagka makasama ko si Sanye, hindi ka na kagad pang magbubuklod ng sapatos para sa akin. Lumabas ka dito. Ano ang ginagawa mo? Alam ko na ang sasakyan na ito ay sa tatay. Ikaw na walang pamilya. Ang aking mahal na bata. Anong masangin niya? Sasakyan? Tama. Jai Wenkin, sinasabi ko sa iyo, kung nakasakit mo ang tatay at nagsama-sama ang pamilya Jai Wenkin, hindi ka kami patatawaran ako at ang tatay ko. Hindi ka ba takot tayo? Mukhang sa pagkakataon. Hindi ka nag-improve. Bakit ka na mayroon? Bilisan mo na! May iba pang di sumusunod. Handa akong salubungin sila. Pakitawan. Hindi kasama ang iyong nabibilangan. Tapos na ako dito. Pagod ko yung umiyak. Hindi ako naniniwala na mayroon pa kayong susin ng tatay. Nag-aaral ka ng library para ako tinako. Ang ganun labuksan. Impossible. Ito ang sasakyan ni Tres. Nagbigay pa ako sa kanya ng isang kahon ng ginto. Hindi possible. Pinaw ninyo ang susi na ito. Nagbigay na ako sa Tres ng isang kahon ng ginto. Sasabihin ko lang sa kanya, haharap na siya. Ikaw, Tungkol ba sa kahon ng ginto? Ang sinabi mo dati.
Ako. Kaya mo ikon sa'yo. Ang chismis mo. Hindi gaanong tama. Ang sasakyan na ito. Hindi ito ng Tres. At ikaw pa ang nagsasalita sa akin. Isang malaking kahon ng ginto. Binigay mo sa sarili mo. Kaaway. Marinig ng iba. Tiyak natatawaan ka nila. Gigi Wensin, Wenran. Hindi kayo iiwan ko. May isang plano ako, makikipagtulungan tayo. Sabi mo, Balik lang sa bahay at sabihin ang lahat sa iyong tatay. Pwede ba niyang hayaang gumawa ng ganyan si Gigi Wensin? Makakakuha na siya ng sandata laban sa Gigi Wensin, di ba? Itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa G. Gawing business siege ito laban sa kanila. Ayos na ang iyong romantic trouble. Anong romantic trouble? Ang babaeng yun, basta isang bata na naligtas ko dati lang. Wala siyang buntis talaga. Alam ko, gawa ito ng Jilly at Suning. Paano ako makakapagpabuntis kung babae ako? Hindi mo alam kung sino ang nag-ugnayan dito. Pinagsabihan nila si Mengting na sila anak ko. Ganun, yun para sa akin. Ayun, meron talaga. May isang bagay. Dapat na tayo bumaba dito at magpahinga ng konti. Wentan, anong talaga ang tiyatago mo sa akin? Sa'yo mo. Kung kaya mo, kung sinabi ko, makakalimutan mo ba ako? Hindi naman niya naaalala ang gabi na yun kahit konti. Kung sasabihin ko ang tunay na pagkakakilanlan ko, alam ko na. Magiging palintado siya sa akin, di ba? Sige, sila ilan ang inaunang hindi para makilala ako ng intensyon. Sa yan totoo! Actually, ako lang ang... Jai, okay ka lang ba? Kung hindi ka marunong magmaneho, bumalik ka na at isulat mo na ang resignation mo. Di nagdawin na ng kumain, Roxy. Biglang lumabas. Siya! Mengting! Gusto mo pa mamatay? Wenran! Gusto ko lang sabihin sa iyo, isang babae ang nagpakuha sa akin dito, si Suning. Wenran! Kailangan ko tikifas Bantayan mo rin ang sarili mo, si Suning at si Jilly. Ang mga paraan nila ay matindi, hindi ka nila papalampasin. Ang best mo, kaya na mismo, basta ikaw na kasi. Jai Wenqin. Actually, babae. Nakakatuwa talaga. Wen, kahit maganda ka, kailangan mo ng hangganan sa pagsinungaling, diba? Saan ka makakakita ng babae na makakabugbog na dalawang lalaki sa isang sunto? Wen! Sabihin mo na ang totoo kahit anong bagay. Ibibigay ko sa iyo ng pagkakataon na ipaliwanag. Totoo ang sinasabi ko. Paano mo ipapatunay? Si Jai Wenqin na yan. Nais lang niyang maghugas ako sa loob ng sasakyan, di ba? Ano mo gawin? Si Rin? Nanay, anong meron? Tanggang. Nakita mo na ba ang baka ng pamilya G? Narinig ko sa pamilya G. Kayo ay nag-cancel ng kasal. Nanay, may mahal na ako. May mahal na. Yung nakita ko noong gabi, Sa party. tawagin mo siya mamaya para kumain dito. Gusto naming makita siya ng iyong tatay. Wenran, hindi ako nagkaalala sa tingin ng mundo. Hindi mo na kailangang sabihin babae ka. Para sa iba, normal lang ang relasyon natin. Hindi. Talaga makuay. Hindi mo ako kailangan gawin ng kahit ano para sa akin. Sakripisyo. Basta nandito ka lang sa tabi ko. Ayaw ko na. Anyway, pagbalik natin sa bahay, bubuksan na lahat. Kaya, mayroon ka ba talagang oras? Kumain kasama ang aking mga magulang. ay, Uy, ano na ang nangyari sa'yo? Sino gumawa sa'yo? Leng-leng nandito na, mabilis na umupo. Kuya, kumusta kayo? ay, hindi alam. Sa labas,
Pasensya na, Leng-Leng, nahiya ka na siguro. Tito, sa totoo, ako talaga ang dapat na nagsasalita nito. Pero dahil lumang kaibigan ang dalawang pamilya natin, kailangang sabihin ko kayo. Si Wenkin kuya, kasama niya ay isang lalaki. Ano? Suleng, totoo ba talaga ang sinasabi mo? Papa, totoo man talaga. Kung malaman ito ng mga media at mga tao sa industriya, hindi na lang aabot tayo na maging pangunahing pamilya sa Jiang High City. Hindi na rin natin makakataas ang ulo. Ikaw! Tunay na lampas kulay! Hanap pa ulit! Ano ka magkuha ka dito? At wala natin alay siya! Houghton Villa. Wenran, huwag kang gumagawa ng biro. Ito ang pinakasikat na mansion sa Jiang High City. At dito ba ang bahay mo? Dito talaga ang bahay ko. Bawat sulok dito ay napakadali ng halaga. Kung hindi kunyalan ang niwang na pamilya mo. Bakit ka nagtrabaho bilang bodyguard? Ang pamilya Wen ay nakatiraling dito daw. Mas mabuti kung hindi ko makita ang dating kasosyo ko para walang problema. Huwag na, makikita mo kapag papasok na. Wenran, tarin mo sa akin ko. May kaanak ka bang nagtatrabaho dito bilang security o housemaid? Okay lang, hindi ka na magkonsumi. Ang general manager din namin ay hindi pang sira ng karangalan ng tao. Na. Magpuli na tayo. Bitawan sa kanan at narito na. Parang pamilyar ang landas na ito. Hindi ito ang daan sa bahay ng Wen. Wenran, pareho ang apelyido mo. Ano ang relasyon mo sa pamilya Wen? Ano ang relasyon ko sa kanila? May problema. Ikaw ang narating sa akin. Ang mga bagay na ginagawa mo sa labas, hayop na hayop. Dahil sa iba, ikaw lang tanong sa akin kung may problema. Si Ji Wenkin ang tipong ama na wala. Pagsipat ay hindi nakikita. Pero kaya sa'yo, siyang pinatuyo mo sa akin. Ang problema ko ay wala pinalaman sa pamilya di. Kaya mo namang magkarelasyon sa isang lalaki. Sa dami ng events noon, nakita ko na may problema ka. Naghanap pa ng babae na hindi ko kilala. Ang lamit mo sa akin. Kasi nasa likuran ay gumagawa ka ng ganitong malaking kasalanan. Ang papakanan ng bahay na Chi. Ikaw ang nagmukhang mali dito. Gusto mo ba akong patay sa galit? Sa upper circle ang ganito. Ang pamilya Chi ay maglalabas ng malaking halaga. Ano dito? Alam mo ba? Sasabihin ko sa iyo ngayon na bumalik ka na dito kaagad. Wala akong oras. At lagi ang kapakanan mo na ay nawala na noong dala mo ang mistress at ang illegitimate na anak dito at nagmukhang mali ang legal na asawa mo. J. Wenkin, kung hindi ka babalik, ako po ng mama mo. At ang iba pang alas niya, ibibigay ko lang sa apoy. Ano mo? Walang bakas na maiwan. Kami kaalahas ng mama, yun, ng makabang panahon. Ang lahat ng galit namin sa pamilya G, dapat nang asikasuhin at malinis. CJ. Babalik ako na ngayon. Itong sagan. Kaya ano, para hanggang sa takot ko eh. Pagkatapos ko ang kailangan kong gawin bakit ko. Kasama mo ako. Haharapin natin yan ng magkasama. Ang Jilly at Samping ay may masamang plano. Ako't ako naman isa ka kaya baka may mangyari. May mahabang utang yung nanay ko sa pamilya ni Chi. Dapat itama na ang lahat. Ang mga karupang bagay ng pamilya ni Chi. Ayaw kong malaman mo. Babalik agad ako. At kung ano ka? Ang magulang mo. Kaya tanggapin kami. Sobra na ang alalahanin mo. Pero kung ang mga taong iyon ay manalo sa iyo, pupunta ako sa pamilya ni G at gagawing gulo ang lahat. Naglalaro lang ng chess. Asa kita eh? Hinsay mo. Wala ka talagaan sana. Malaki na ang anak, bakit pa dapat bantayan ang marami? Parang may hindi tama. Si Tangtang at Wenkin, magkasama talaga sila. Pero parang hindi nila alam kung sino ang isa't isa. At kinansela pa nila ang kasal. Ay Wensheng, ano ba ang ginagawa ninyo sa kabataan na yon? May hanggang galing dito. Tingnan mo, ang ilan sa tingin, auto mo. Ang nagpagalaw. Pagkatapos, ipapaalala ko sa kanila ng mabuti. Paging mali ka lahat. Tapos buko talaga. Si Chien, umalis sa opisina para makayos ng ilang kapatay. Hayaan mo akong ihatid muna si Wenran. Ang laki ng hamin niya. Ako na ba magkaroon sa kanya? Bakit to, Wen? Wentang! Kaya ikaw ay... Pasensya na talaga. Nagsinungaling ako sa inyo. Hindi ako talaga si Wenran. Ako ay si Wentang. Wentang! Kaya ikaw ang kaibigan ng pamilya Wen, si Wentang.
Wen na ikaw ay anak ng pamilya Wen talaga. Wen tang. Dapat magmadali at sabihin si Jay. Ang numero na inyong tinawagan ay hindi available ngayon. Sumagot ka na. Director, sumagot ka na. Ito, hindi ko kaya magdesisyon. Walang sumagot. Tapos na, sigurado akong nabigla sa ditap ni Ziggy at Champing. Kaya si Director, hindi business pa kami ngayon. Jay Wenkin, tingnan mo ang kahit anong kahanga-hangang gawain mo. Aks mo naman saan ba yun? Salita na. No, I'm here to make it. Kuya, tingnan mo nga ano kami inip ulo ni Papatay sa'yo. Alam namin na hindi mo gusto ang ate ng Wen, pero may lalaking kasama mo pa. Walang nanay ka ba noong bata? Kaya ganito ang biso ng isip mo. Anak, ganito ang luwang. Isa rin. Jairi, bakit mo kinakausap ako yung ganyan? Nanay, kung malaman ikaw ng mga tao, paano pa ako makakaamin na siya ang aking kuya? Buhay pa ang nanay mo, siguradong abutin kanya ng galit na malakas. Pagsimula ka pa ng impedidensya. Tama ang sinabi ni Jilly. Pareho mo lang ang nawawalang pagsisikap tulad ng iyong lumang nanay. Dapat na magpadna-test ako noon para malaman kung ikaw ay aking anak. O na maingay, sa labas lamang. Bastardo! Anak, pero! Sige lang mo ang aking anak! Ang partida, manhiyos ng... Ang anak ko ay nagtama sa akin. May taong dito ba? Ako lang tinanagipit sa akin. Kung hindi, Bunuhin ko siya. Bigyan mo siya ng mag-leave. Okay na. Anak, Amo! Ilagay ang mga anak na hindi sumusunod na ito. Sa madilim na kwarto para mag-isip. Tawag ko mayor ngayon. Ako tawag. Bukas ay magkakasal ang dalawa. Kung kinakailangan, itali ko pa ang mga anak na hindi sumusunod at idadala ko sa kasal. Hindi ako magpapayagan na sirain niya ang pamilya Ki. Mama, Tangtang, willing ka ba na magpakasal sa Ji Wenkin? Ang anak ko talaga. anak ko, bakit ka ganito kasiglang-sigla? Willing naman. Pero mama, hindi ba kaunti ang maaga? Hindi maaga yan. Magpahinga ka na dyan ah. Kung kami at ang pamilya G ay magplano ng kasal ng Tangtang at Wenkin bukas, ayos lang ba yan? Sa karakter ni Tangtang, sigurado siyang hindi magpapakurap. Para sa kanila lamang ginagawa ang lahat Ang stepmother ni Wenkin, hindi alam kung ano ang ginagawa niya sa likod. Mas maganda kung kasama namin dito, magpakasal na lang silang dalawa. Mahiwasan natin ang kapagabag. Nasaan ako ngayon? Miss, gising na kayo. Ate, gising ka. Ano ibig mo sabihin? Bakit mo ako ginawang ganito? Miss, ngayon ang araw ng kasal ninyo sa malalaking anak ng pamilya J. Nakalimutan ninyo ba? Dinala nila ako pa uwi ng daya. Gusto nila akong pakasalan ang bunso ng pamilya J. Saan ka na naman pupunta? Wencheng! Hindi ka talaga nakakaintindi. Ay, lumayo ka na! Hindi ako magpapakasal. Hindi ka talaga nakakaintindi. Tara! Akala ninyo ganyan lang. Hindi mo kahawa ka sa akin. Ji Wenkin, sabi ng tatay, kapag na-arrange na ang kasal mo sa pamilya Wen, ibabigay sa akin ang kontrol ng kumpanya. Lahat ng kinita ng nanay mo magiging akin na. Ang kasal man o ang kumpanya, hindi lang pwedeng desisyon lang ng pamilya G. Gusto ko mag-is. Hindi ganyan kadali.
Tama ko! Ate, maghintay! Pagbalik ko. Sa'yo, ina! Huwag mo! Maghintay ko! Huwag tumakbo! Saan po ang inyong patutunguhan? May pera ka ba? Ayun na, kuya. Jay Wenkin, ano ang ginagawa mo? Jay Wenkin, ibaba mo ako. Okay ka lang. Salamat sa Diyos. Yung Ang anak ng pamilyang Wen, ang iyong nangasal. Mukhang alam mo na, direkta. Si Marita Wen, kung papahalas iyo. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo, bakit pinagsinungaling sa akin? Bakit ka lumapit sa akin pagkatapos mo tumakas kasal? Ano ba talaga ang layunin mo? Hindi ako makapaniwala ang pinaka-Disney kong promised husband ko, si Ji Wenkin pala. Kaya naman, yung taong tumakas sa kasal dati, si Ji Wenkin rin ang nag-ayos niyan. Sino ang malabing intentional? Sinabi ko na sa iyo ng maaga, babae ako. Ikaw lang ang hindi naniniwala. Hindi ko alam na ikaw pala yan. Ang sikat na second young master ng pamilya, G. Si Wen hindi naman ako pinagsama. Talaga bang lahat ito ay coincidence lang? Miss Wen, wala akong pinamatayo, di ba? Sabihin mo, bakit mo tinakas ang kasalan 2 beses? And could there apply ka? Young Master Jai. 3 taon na ang nakakaraan, nakita ko mismo ang kaibigan mo. Ginamit ang kapangyarihan mo para magbuli at nag-threaten na sakalahin ako. Okay, tingnan natin ngayon kung paano mo ako sakakalahin. Kaya naman, pag-ufuan ikaw ang tigyan na sa'yo ng parang kumain ka ng ginamita. Kaya pala may conflict tayo dati. Mukhang Tayo ay tunay na may kapalaran. Jay Wenkin. Pinanggit mi, kaya pa lang hababas. Ikaw pa ang lalapit sa akin ng intentional, di ba? Panambitin mo ako. Magbabago ako ng damit at babalikan kita. Sabihin ko sa iyo, hindi ako sumasagot sa beauty trap. 3 taon na kami nga sa ibang bansa. Mukhang si Zamping at si Jilly para itapon ako. Talagang marami silang ginawa. Ano ang sinabi mo? Si Jay Lina. Hindi ko siya kaparuahan. Pwede pa tayong bumalik. Gusto ko bang magpakasal tayo? Pang-boy. Napakabilis nito ah. Hindi pa ako handa. Dapat sundin natin ang proseso. Magsimula na tayo maglakad. Huwag na mag-ingay. Baka malaman ng iba. Sa akin. Ito, makaka-apekto sa iyo at sa pamilya ng Wen. Pero hindi ako gustong bumalik sa bahay. Kung malaman ng mama ko na tumakas ako sa kasal, siguradong hindi niya ako papakawalan. Okay na. Tapos, ihari kaya pauwi. Ang Wenran na ito, mukhang tulad ng isang kaibigan, paano naging nobya ng Jisong? magmaneho, ihatid si Miss Wen tang pauwi. Jason. Hindi alam kung saan nandang Jaylee. Ang babae kasama mo sa banquet na karaang pagkakataon ay si Miss Wentang. Siguro hindi kahit siya nagkantahan ni Miss Wentang, kaya napadala siya ay isang pingharm alok ng kasal sa pamilya Wen. Sinabi niya na dahil tumakas ka sa kasal, handa siyang magdulot ng anumang responsibilidad. Anong gagawin pa yun? Itinulak siya palabas ng Wen Firen. Pero pakiramdam ko, hindi dapat payumanin si Miss Wen na bumalik doon. Dahil siguradong ang Jilly na ay hindi titigil. Araw-araw basta bubukod niya siya. Di ba? Basta hindi alam kung anong masasamang gawain ang ipapagawa nitong Jilly para saktan ako. Hayaan mo nang manatili ako dito. Ako ang bodyguard mo. Garantisado na walang makakadiscover. Nakita ko, kinilala mo ang dating nobya mo mula sa pamilya Wen, pero itinapon ka niya. Pareho tayo, mas gusto niya umalis sa kasal para sa ibang lalaki kaysa pumili sa'yo. Yoko. Naguguhan ka na ba? Suning. Dapat tayo magsama na lang. Basta hindi na siya gugustuhin ang pera. At niya ng PGA para sa atin. Ji Wenkin, ikaw ang una na kumilos ng hindi tapat sa akin. Yo, tara ka na ang ginabo. Ay, anong nangyari? Alam mo pa ba na mayroon kang nanay? Tia, ako si Ji Wenkin. Tia, hindi ka mag-alala. Maayos siya dito sa akin. Ah, ikaw pala. Maliit na G. Tip. Kung magkasama kayo, nakakasiguro na ako.
Senorita Meng, nakuha ko na ang larawan na hiniling mo. Boss, meron problema. Si GD ay magkaayos ng press conference. Tinabihan ang Nolo ang magkahain kapag-tuloy. Nang mana. Sumusunod naman sa duwan kayayin Afida. Pero kailangan nilang makita kung may karapatang gawin yan. Boss, kung kapanhin sila, hindi lang yan madali. Si Shea and Han invite this biyong sa walang sawang run. Nagsaro ang niya. Ngayon ang presyo ng stock ay bumagal at sa paligid ng kumpanya at sa ibaba ng bahay. Puno na ng mga tao. Kung paano Jilly ay kagang sobrang kasal. Ginamit nila ang ano para itakot sa kanya. Para magbigay ng maling patunay. Walang pag-asa na anak. Hindi lang tumakas sa kasal, kundi may skandalo pang dinulot ko ngayong. Stock ay bumagal. Kapag bumalik siya, papatayin ko siya talaga. Kuya, mag-relax ka na. Mas maganda kung hayaan natin si Jelly na mag-abang ng G-Family tapos sabihin natin sa publiko na putol na ang relasyon natin sa G. Wenkin. Hayaan nating mag-isa si G. Wenkin sa lahat ng yan. Ganyan. Hindi pa makakabawi natin ang tiwala ng G-Family. Ilang reporters lang, akala niyo makakahanyo ako. Ako si Wenran, ako ang ama ni Ji Wenkin. Oh yeah, gusto kong kausap ka. Sumakay na. Director Jai, ano ba ang dahilan ng pagdating ninyo? Bakit kayo nandito? Si Wenkin. Dapat magkasa si Wenkin sa pinakamataas na babae namin. Sa infocast line din. Kaya pala, inaalipin lang ang anak para sa deal. Para sa deal. Director Jai, tao ka lang bang worried sa iyong anak na masyadong masasama namin? O director lang ng kumpanya na gustong makabawi ng talo? O director lang ng kumpanya na gustong makabawi ng talo? Bakit mo ako tinatanong? Kayo naman, walang kahiyan. Walang kahiyan? Nagtabutan ba kayo sa akin? Alam mo ba kung magkano ang nawala sa amin? Dahil sa iyo. Sabihin ko sa iyo, mga tao na parang iyo, kahit magtrabaho lang buong buhay, hindi makakabayad. Ngayon lang naiintindihan ko pagkita ko sa inyo, Director Jai. Walang breeding si Jilly, kaya yan, genetic pala. Palagi kayong nagsasabi ng low life, naaalala ko yan. Noong hindi pa kayo kasal kay Mommy Wenking, low life din kayo, di ba? Pinagkirapang tayo sa akin. Director Jai, sabihin na lang din yun ng direkta. Ganito kalaking setup para tawagan ako. Ano talaga ang ngayon ninyo? Yung tingin na daw. Alam ko yan. Para sa pera lang, di ba? Bukas lang sa press conference, sasabihin mo na ikaw ang umikot sa kanya. Si Wenkin ang palaging minamahal si Miss Wen family. Ang pera na ito. Para sa iyo. Gusto ninyong isa lang akong magsusuportahan sa buong G-Group. Talento ninyong mag-iisip ha. Kung hindi, Hindi ka sasayon. Maraming paraan ako para mawala ka. Walang bakas sa mundo. Gusto ninyong gamitin ako para sisirain si Wenkin. Hayaan siyang mag-alala ng lahat. Kailangan ninyong magbayad ng malaki. Si Wenking ang mahal ko, kaya naman. Kailangan ng dagdag na bayad. Magkano ang gusto mo? 80 milyong piso. Sabi ka po. Bukas makikita ko na ang pera. Kung hindi ako babalik sa press conference. Okay. Ang pera ay ade-deposit ko sa iyong account ngayon. Pero bukas pa lang, kailangan mong umalis na sa Jiang High City. Hindi sa iyo, kapag hindi ang bahay sa sila. Guaranteed. Guaranteed. Sige na. Kung gumawa na ng ganitong script si Jilly at Suning, gusto ko nang maglaro. kaya, samahan ko na kayong maglaro. Marinig ko na, ang press conference ngayong araw, isang balita at tungkol sa eldest son ng G-Family at akin ng bodyguard na magkarelasyon. At yung iba ay i-announce na si Jilly bilang heir at makakakuha ng lahat ng assets. Siguradong makaka-affect sa partnership ng G at Wen families. Alam mo, si eldest son ng G family na ito. Anong chance na makuha ng family assets? Kuya, di akong umasa na gagawin mo yan, pero nandito ka pa rin. Umisip ka na. Kuya mo, bilis na ng inuyo. Kung paigihan mo pa, masisira ang partnership ng dalawang families. Basta bubuo akong nilagay sa dalitong sitwasyon. Hindi pwede. Kung talaga kasing Ji Wenkin at ang heiress ng Wen family, with Wen family support, mahirap na akong makakuha ng assets.
Mga kaibigan, kami ngayon ay nag-hold ng press conference para i-clarify ang balita tungkol sa G. Wenkin at ang bodyguard. Tapos ko nang sabihin sa inyo, ganap na hoax lang yan. At ang kasal ng Wenkin sa Jerez ng Wen family, tulad ng plano, magpapatuloy kami. At ngayon, i-announce ko na ang here ng aming G Group. Iyan ay ang aking second son, Jay Lee. Antayin! Ito si Wen Ran. Hindi pa naman ang oras para lumabas siya. Ikaw ba talaga ang Ran? Totoo ba ang balita na kumakalat online tungkol sa iyo at sa eldest son ng pamilya J? Ako ang Wenran. Ako at si Ji Wenkin ay magkasintahan. Bakit ni Banday? Pilisan ang probinsya para sa akin. Anong problema mo? Ji Wenkin, tayo na. Si Ji Wenkin at ako ay pareho lang na mayroong isang kasama. Walang buntis na di kasal na kinabibilangan. Ang lahat ng negosyo ng pamilya G ay iwan ng ina ng Ji Wenkin. Hindi dapat maabot ng bastardo. Wenran, masita ka na. Ikaw ay tulad ng laking walang puso kung mulising pagkatapos. Noon, di respect ko ang mukha ng pamilya di ang kuya, kaya hindi kita sinisirang. Ngayon, hindi ko na kayang hayaan ka magpatuloy kasama ang kuya na parang walang katapatan. Babala ko sa iyo kung may ibang balak ka na masisira sa aking plano. Alam mo na ang hamon. Ako si Mengting. Ang dangako sa kasal ng Wenran. Si Mr. G ay gumagamit ng kapangyarihan para uwin ang ama ng aking bata. Tumama sa inyo. Lunyo mi ko ang. Wenran, anong pa ang sasabihin mo? Mahilig ang kuya sa lalaki. Ngayon, sinasakatawan pa niya ang pamilya ng iba. Bakit siya ang magmamana ng negosyo? Labas siya sa pamilya. Jay Wenkin. Pinapahiya mo ang buong pamilya, G. Sinasabi ko sa iyo, wala kahit isang piso ang ibibigay ko sa iyo mula sa pera ng G. Ako! Stupid ka ba? Talagang kasakiman na! Wenran, anong oras na? Ngiti pa rin. Ang bata sa tiyan ni Mengting, imposible na akin. Wenran, talagang walang hiya. Nabuntis mo ang babae at parang hindi mo responsibilidad. Bayarang lalaki. Kasi, babae ako. Jai Lisuning. Ano na ang sasabihin ninyo? Walang silbi ka talaga. Kaya naman, paano kaya nagugustuhan ni Wenkin yung isang lalaki? Kaya pala! Babae ka pala. Kung lalaki ako, tapos na ang plano ninyo dito. Babae ka, nag-imitate ka ng security guard para makalapit kay Wenkin, hindi ba para ako hubarin? Dapat talaga. Hindi kita tinanggap noon. Gusto mo akong sakyan? Kaya mo ba? Wenran, tunay na babae ka. Kung ayaw mong kumalat ang mga larawan mo, ikaw lang ang magplan ito. Ang nangyari kanina ay isang malaking pagkalito lang. Na ginagawa din ng tangan ng babaeng ito. Tama, kung pagkalito lang talaga ang lahat. Ang press conference ay magpapatuloy. Pero kung talaga namang pagkalito lang, dapat ba hindi siya ang Master G ang mamana sa pamilya? Jay Wenkin. Siya ay walang pakialam sa karangalan ng pamilya at gustong maging kasama ng basta ng isang babaeng wala kilalang bukas. Paano ko ibibigay ang pamilya sa kamay niya? Sa mga kamay ng isang traitor. May tinatago pa ba siyang card? Kaya naman, inihahayag ko ang pamilya G ay magiging ari ni Jilly. Antay, tunay na magandang ama ang Aegis J. Pinamatay ang dating asawa, kinuha ang yaman niya, itinayo ang anak sa ibang bansa. Pagbalik ng Wenkin, kaagad kang nag-arrange ng kasal para sa priyada mong anak. Hindi mo planuin sa kalas lahat. Direkta sa aking mukha! Bastos na babae! Mukha tao never wearing this. Security! Labasan mo na siya! Wenren, ano ang dapat mong ipagmalaki? Ikaw ay isang third party na nagsira ng pamilya. May guts ka
pang mag-usap dito. Si Miss Su naman, alam niya na may fian si Ji Wenkin, pero patuloy pang sumisan sa kanya. Kung may nag-isip na gamitin ang aking identity para abutin ang karapatan ni Wenkin, kayo ay mali. Dahil ako ay si Wen Tang, ang eldest daughter ng pamilya Wen. Ang fiance ni Ji Wenkin. Tingnan mo yan ang iyong mukha na puno ng kababalaghan. Kung ikaw ang big sister ng Wen family, aakyatin ko man ang lugar na ito para lumabas. Jay Wenkin, tingnan mo! Ang babae na hanap mo ay matamis sa yaman. Nag-angalan para sa sarili niya. Big sister ng Wen family. Papa, sigurado akong ang kuya ang nagturo sa babae na magsinungaling. Gusto niya kunin ang aring pamilya ay yaman. Security. Bilisan at dalhin ang dalawang ito palabas. Hindi ba ito ang muling presidente, Wen? President Wen, sinasabi ng damong ito na siya ang big sister mo. Hindi ba nakakasama ito sa pangalan ng iyong pamilya? Dapat mong pagsisihan ito ng mabuti. Wen Tang, natawa ka na ba? Last time. Wen. Cheng, dapat mong kita ng linaw. Siya tunay na. Tang-tang, tama. Tama. Kung hindi kayo interesado sa anak ng Wen, di na kailangan pag-isipan ang partnership, di ba? Di ba? Ben, Cheng, successful. Kaya dati, hindi lang nakita ng uncle ang tangtang dahil malabo ang mata. Kaya bakit siya galing ganun sa... Lahat ng ikaw ay utos ng suming at chili. Pinanat nila akong iligaw si Young Master Che. Chris, masang ba? Lula. Ben, Cheng. Ngayong araw, kami ng pamilya G. Ay, anong so, hanggat naman ah. So, ikaw yun ang mga usapan. Huwag ka mas payarin. Wala ka na magkarapatang makialam dito. Director Jai, sino na ba ang tagapamana ngayon? Si Ji Wenkin. Pati ang kanyang mga kapatid ay hindi niya pinangangalagaan. Kaya naman, decision ko, ibigay ang G sa Jilly. Si Jilly ay nagkaroon ng ganitong kahihiyan ngayon. Hindi ba kayo nahihiya, Director Che? Ngayon ang G ay kami na ang nagpapasya kung gusto naming ibigay sa Jilly. Sino ang magmemesang tunay? Basta. Wala kayong karapatang gumawa nito. Ayon sa testamento ni Shen King, lahat ng bahagi ng Ji ay mapapamana ni Ji Wenkin. Ji Wenkin. Impossible. Sigurado ginawa mo lang ang testamento. Pinasok sa umtaw araw kaano kayo di, iiwan sa inyong pangalan. Ano ba naging master si Ji Wenkin. Ikaw ang tatlo, bakit hindi mo sinabi ng maaga? Ji Wenkin, ikaw na ang tatlo. Marami kang negosyo. Bakit kailangan mong makipagkumpetensya sa akin para sa produkto ng pamilya, Ji? Ito ang negosyo ng aking ina. Hindi ko dapat mapilo. Paano mo nakuha ang testamento? Kung sinabi ko na maaga sa'yo, paano mo makikita ang Miss Wen na lumalaki at nanguna? Pero akala ko hindi madaling malulutas ang bagay na ito. Bantayan ang si Jilly at ang iba. Ako ang Sumakay na. Na opisina. Dapat sa angpe. Bahay. Wen Tang. Ikaw ang dahilan. Si Ji Wenkin na ang basag ko na ngayon. Ito, pakawalan mo siya. Ikaw marami. Jay Wenkin, kung gusto mo ako masuffer, ikaw din ay masasuffer. Matagal mo na akong pinagsasama. Kung alam ko na ito ang bagsak mo, dapat ko ka nalang pinatay noong una. Jaylee, hindi ka ba talaga nagnalit sa akin? Kaming away ng kami. Huwag kang papunta dito! Lumayo ka sa akin. Sahin na. Ano ang gusto mo? Ang gusto mo? Lagyan mo ng pirma ang kontrata ng pagbabahagi ng kumpanya o patayin ko siya. Jaylee! Bakit ganun ang pirma ang kontrata? Hindi ka makakatulog. Wala kang pakinggan!
Kung gusto mo iligtas ang babaeng mahal mo, Lagyan mo na ng pirma ngayon. Akin! Lahat ay akin! G. Wenkin, sisiruin kita. Alagaan mo yan! Tang-tang! Okay ka lang ba? Jay Wenkin, ako ang iyong kapatid. Kung hagawin mo ako, hindi ka iiwan ng aking tatay. Sign na ang iyong transfer contract. Wala silbi na ang sinasabi mo ngayon. Sige, kapag tapos mo nang maubos ang iyong oras sa kulungan, doon ka pa pwedeng mag-umpisa ulit mag-inherit ng G Corporation. Dalhin mo siya sa pulisya. Ako ang anak ng pamilya, G. Di ko pa naman! Wentang! Wentang! Makikita mo, hindi ka mas katulikang ginayani. Natadro ako siya. Bakit bumalik ka na ng mabilis?